Magandang hapon po, mga kapatid. Tayo po ay dadako sa pag-aaral ng Katesismong Heidelberg, Araw ng Panginoon bilang 17, kung saan ay ating ginaganap ang panghapong pagpupuri sa Diyos. Ang Araw ng Panginoon 17 ay mula sa sermon ni Dr. Reuben Bredenhoff na may pamagat na Death Defeated, o sa Tagalog, nagapi ang kamatayan. Ang Araw ng Panginoon bilang 17 ay matatagpuan sa likod ng Psalter Hymnal sa pahina 24 na may bilang na 45 ang katatungan. Atin pong basahin ang Lord Day 17. Babasahin ko po ang tanong at sabay-sabay po nating basahin yung kasagutan. Ito na po ang tanong. How does Christ's resurrection benefit us? Resurrection, He has overcome death so that He might make us share the righteous reward for us by His death. Second, His power city. Third, Christ's resurrection is a guarantee of our glorious resurrection. Mga kapatid, hayaan niyo pong basahin ko rin sa Tagalog ang tanong at sagot ng ika-17 Araw ng Panginoon. Ang tanong po ay ito. Ano ang pakinabang sa atin ng pagkabuhay na mag-uli ni Kristo? Ang sagot po ay may 3 punto. Una, sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli, dinaig niya ang kamatayan upang tayo ay makibahagi sa katuwiran na kanyang binili para sa atin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ikalawa, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, tayo rin ay binabangon sa isang bagong buhay. At ang ikatlo, ang pagkabuhay na mag-uli ni Kristo ay isang tiyak na garantiya ng ating maligayang pagkabuhay na mag-uli. Tayo po muna ay manalangin. Amang banal, salamat po sa oras na ito, sa patuloy na iyong patnubay. Daobin mo po na maliwanag, na maihayag ang paggapi mo sa kamatayan na siyang naging napakalaking benepisyo para sa iyong mga anak at mga hinirang. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Minamahal kong mga kapatid sa Panginoon, narinig ba ninyo ang pagbating ibinigay sa atin ng Diyos kanina at sa ating pagsamba? Mga 50 salita iyon na halos naririnig natin tuwing linggo ng hapon. Ngunit dahil sa sobrang dalas nating marinig, minsan hindi na natin ito pinapansin. Nagiging pamilyar hanggang sa hindi na natin nararamdaman ang bigat at lalim nito. Subalit, kapag ang buhay na Diyos ang bumabati sa atin mula sa kanyang makalangit na trono, hindi ito pangkaraniwan. Kailangan tayong makinig ng mabuti. May paggalang at may pananampalataya. Narito muli ang pagbati. Mula kay Juan, para sa 7 iglesia sa lalawigan ng Asia. Sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos na siyang nakaraan, kasalukuyan at darating mula sa Espiritong nasa harap ng kanyang trono at mula kay Jesucristo, ang tapat na saksi
ang panganay sa mga binuhay mula sa kamatayan, at ang pinuno ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo, at sa magitan ng kanyang dugo, ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Ang pagbating ito ay mula sa pahayag, Kabanata 1, Talata 4 hanggang 5. Kapag pinakinggan nating mabuti, mapapansin nating napakaraming kahulugan ang nakapaloob sa 2 talatang ito. Una, ito ay mula sa banal na Trinidad. Ang Ama, ang Espiritu Santo, at ang Anak. Ang Panginoong Diyos, sa kanyang buong kaluwalhatian, ang kumakausap sa atin. Ang Diyos na walang hanggan. Siya noon, ngayon, at magpakailanman. Ang Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. At ang Diyos na may ganap na kapangyarihan sa lahat ng bagay. Hindi maliit na bagay na ang ganitong Diyos ay nakikipag-usap sa atin. Ikalawa, narito ang himala. Tayo ay binabati ng dakilang Diyos na ito ng biyaya at kapayapaan. Hindi ito simpleng, hello, kumusta ka? Ito ay isang makapangyarihang pahayag. Isang deklarasyon ng kanyang pabor. Sa bawat pagsamba, para bang sinasabi ng Diyos, tinanggap kita. Pinatawad kita. May kapayapaan ka sa akin. At ang lahat ng ito ay sa pamamagitan ng nagliligtas na gawa ni Jesucristo. Tunay po ba? Tunay, napakaraming bagay ang nakapaloob sa pagbating ito. Ngunit sa araw na ito, o sa hapong ito, tututukan natin ang isang bahagi. Si Jesucristo bilang ang tapat na saksi. Ang panganay mula sa mga patay. Ano ang ibig sabihin na si Kristo ang panganay? At panganay mula sa mga patay. Ito ay isang maluwalhating titulo ng ating tagapagligtas. Siya na nagtagumpay laban sa kamatayan at nagkamit ng ganap na tagumpay para sa kanyang bayan. Ang araw ng Panginoon bilang 17 ay may 2 puntos. At ang pamagat nito ay death defeated o nagapi ng kamatayan. Ito ang diwa ng araw ng Panginoon bilang 17. Pinaniniwalaan natin si Jesucristo ang panganay mula sa mga patay. At ang 2 punto ng ating pagbubulay-bulayan ay ito. Una, si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay. Pangalawa, upang tayo rin ay mabuhay. Si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay. Kapag tingnan natin ang katesismo, mapapansin natin na tila nilaktawan nito ang mismong pangyayari ng muling pagkabuhay. Sa halip na tanungin kung ano nangyari, agad nitong tinatanong, paano tayo nakikinabang sa muling pagkabuhay ni Kristo? Parang sinasabi nito, hindi na natin kailangang patunayan pa na si Kristo ay nabuhay. Ito ay isang katotohanang pinaninindigan. Ang mahalagang tanong ngayon ay ano ang kahulugan nito para sa atin. Ganito rin ang makikita natin sa titulong panganay mula sa mga patay. Ang titulong ito ay hindi lamang tungkol kay Kristo,
ito ay tungkol din sa atin dahil si Kristo ay nabuhay. Tayo rin ay mabubuhay. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng panganay? Sa panahon ng lumang tipan, ang panganay ay may natatanging katayuan. Siya ay may pribilehiyo. Excuse me po. Karangalan, karapatan sa mana. Ayon sa utusan ng Diyos na nakatala sa Deuteronomio, Kabanata 21, siya ay tumatanggap ng dobleng bahagi. Nung binasa ko po ito, doon sa verse 15 pa hanggang sumusunod, meron po kasi pinag-uusapan dito na dalawang babae na isang anak sa pagkapuot at isang anak sa yung parang minamahal. Ngayon, ang panganay na anak dito ay doon sa anak na pagkapuot. Sa anak na pagkapuot. Pero yung mana, ibinigay po doon sa anak sa pagkapuot, sapagkat yun ang panganay. At tama po yung sinasabi ng katekismo na doble pa ang binigay doon. Kaya dito sa lumang tipan, talaga makikita natin, yung panganay ay hindi lamang tungkol sa pagiging unang itinanganak, kundi tungkol sa pagiging itinalaga sa mataas na posisyon. Kaya nga tinawag ng Diyos ang Israel na kanyang panganay. Yan po ang nakatala sa Exodo, Kabanatang 4, talatang 22. Ganito po sinasabi. At iyong sabihin kay Paraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ay aking anak. Aking panganay. Hindi dahil marami siyang anak, kundi dahil pinili niya ang Israel bilang kanyang sariling bayan. Pinararangalan at pinagpala. Pagdating sa bagong tipan, si Kristo ay tinawag na panganay sa lahat ng nilikha. Yung po ay nakatala sa Kolosas, Kabanata 1, talatang 15. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Pero hindi ibig sabihin ito na siya ay nilikha. Sa katunayan, siya ang lumikha ng lahat. Ibig sabihin, siya ang may pinakamataas na kapangyarihan at karangalan sa buong sangnilikha. At sa Kolosas, Kabanata 1, talatang 18, ganito po sinasabi. At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia, na siyang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Tinawag siyang panganay mula sa mga patay. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ito nangangahulugang siya ang unang nabuhay mula sa kamatayan. May mga nauna na, tulad ni Lazaro. Ngunit ang kanilang muling pagkabuhay ay pansamantala lamang. Muli silang namatay. Si Kristo, sa kabilang banda, ay nabuhay na hindi na muling mamamatay kailanman. Siya ay nabuhay na may bagong kalagayan. Walang katiwalian. Walang kamatayan. Ito ang simula ng isang bagong panahon. Ang panahon ng kaligtasan. Nang si Kristo ay muling nabuhay, ipinahayag ng Ama na sapat na ang kanyang sakripisyo. Ang walang lamang libingan ay patunay na bayad na ang kasalanan. Wala nang natitirang dapat bayaran. At hindi lamang iyon.
ang lahat ng tinamo ni Kristo ay maaari nating makabahagi. Siya ang panganay na tumanggap ng mana. At bilang ating kapatid, ibinabahagi niya ito sa atin. Ayon sa katekismo, sa kanyang muling pagkabuhay, ay naibahagi niya sa atin ang katwiran na kanyang tinamo. Isipin ninyo, mga kapatid. Dumako na ba sa isipan nyo mga bagay na ito? Wala tayong ginawa upang makamit ito. Hindi tayo lumaban. Ngunit tayo ay nanalo. Hindi tayo nagbayad. Ngunit tayo ay pinatawad. Ito ay purong biyaya. Ngayon mga kapatid, kapag tinitingnan tayo ng Diyos, hindi niya tayo nakikita bilang makasalanan, kundi bilang kanyang mga minamahal na anak. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, tayo ay lumipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Ang ikalawang puntos po ay ito, upang tayo rin ay mabuhay. Kung may panganay, may susunod pa. Yan ang pinahihiwatig ng titulong ito. Si Kristo ang una sa marami. Sa unang Korinto, Kabanata 15, tinawag siyang unang bunga. Unang bunga ng mga namatay. Sa lumang tipan, ang unang ani ay nihahandog sa Diyos bilang tanda at garantiya ng darating pangmasaganang ani. Ganito rin si Kristo. Ang kanyang muling pagkabuhay ay hindi lamang isang hiwalay na pangyayari. Ito ay pangako na darating pa ang mas marami. Siya ang simula ng dakilang ani ng mga mananampalataya. Sa ngayon, totoo na ang mga Kristiyano ay mamamatay pa rin. Ngunit hindi ito wakas. Dahil si Kristo ay nabuhay, tayo rin ay mabubuhay. Hindi natin kailangang matakot sa kamatayan. Kahit tayo ay nasa libingan na, hindi tayo iiwan ni Kristo. Kahit tayo ay maging alabok na, tatawagin niya tayo sa buhay. Tandaan ninyo kung paano binuhay ni Jesus ang mga patay. Maaaring naaalala niyo ito. Ang sabi sa Sandalagita, bumangon ka. Ganon din sa binata. Ano ang sabi? Bumangon ka. At kay Lazaro, lumabas ka. Ganyan din ang gagawin niya sa huling araw. Sa isang salita lamang, bubuhayin niya ang lahat ng kanyang bayan. At anong dakilang pag-asa nito? Sapagkat kung wala si Kristo, walang kasiguruduhan ang buhay. Ngunit dahil siya ay nabuhay, mayroon tayong katiyakan, hindi lamang ngayon, kundi magpakailanman. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa hinaharap. Ngayon pa lang, tayo ay binigyan na ng bagong buhay. At ayon sa Efeso, Kabanata 2, tayo ay binuhay kasama ni Kristo kahit tayo ay patay sa kasalanan. Ito ay isang himala. Tulad ng pagbuhay sa patay, ang bagong buhay sa pananampalataya ay gawa ng Diyos. Hindi ito natural. Ito ay sobrenatural. At kung tunay nating naunawaan ito, may tatlong bunga. Dito po tayong tatapos. Una, ay mapupuno ng pasasalamat.
Lahat ng mayroon tayo ay biyaya ng Diyos. Pangalawa, tayo ay magiging masigasig na mamuhay para sa Kanya. Binigyan tayo ng bagong buhay. Kaya gawin natin ito para sa Kanyang kaluwalhatian. Pangatlo, tayo ay magkakaroon ng katiyakan. Ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawa sa atin ay siya ring magtatapos nito. Mga kapatid, napakaganda ng pagbati ng ating banal na Trinidad tuwing linggo. Muli nating naririnig ang kanyang tinig sa pangalan ni Jesucristo, ang panganay mula sa mga patay. Dahil si Kristo ay hindi namatay, tayo rin ay hindi mamamatay. Dahil si Kristo ay nabubuhay, tayo rin ay mabubuhay. At dahil si Kristo ay walang hanggan, tayo rin ay mabubuhay magpakailanman. Mga kapatid, naway ang ika-17 Lord's Day ay tumimo sa ating isipan yung benepisyo ng pagkagapi ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Ang tayo ay makasama niya sa muling pagkabuhay. Magandang hapon po. Maraming salamat.